kang magturo dyan sa mga kalaban mo, kagaya ko, kasi ako, hindi na ako kandidato. Bahalag mga bungi! Basta, hindi ako lilipat ng kampo. Yon po, itaga nyo sa bato! Hanggat kakaunti po ang boses natin sa Senado, we will not be able to institutionalize or turn into law ang mga paniniwala na ginawa at pinakilala sa atin ni Attorney Rodrigo Duterte. Kailangan po ng bagong panggobyerno, hindi po yung trapo, hindi po yung utak ayuda. Kailangan po ninyo yung abogado na lalaban para sa inyo, para sa katuwiran. Sapagkat kung wala po kayong dadalhin abogado doon na magtatanggol, our country will be going to the dogs. Ang suka ang kalaban ng tanso. Ang suka ang kalaban ng pekeng ginto. Inutusan po akong bumili ng suka at bumili ako ng suka. Siniguro ko na talagang suka yung aking binili, hindi po droga yung aking binili. Ano ang kanilang mga ginagawa ngayon? Tinitira si PRRD, tinitira si Vice Inday Sara, tinitira si Mayor Baste, tinitira si Congressman Pulong. Bakit? Ano ang apelyido nila? Duterte. Kailangan po itong laban natin ngayon, ito po yung laban na pinakamatinding laban sa lahat ng laban. Very humbled kami po lahat dito ay very humbled na kayo po ay dumulo dito sa ating proclamation. So okay lang, tawagin nyo kaming Team Suka. No problem. Basta kami ang suka sa buhay ninyo. Ha? Gusto nyo bang matanggal si VP Sara? Gusto nyo bang hihina ang PDP sa 2028? Gusto nyo bang labanan ang Grimeng Marcos sa 2028? Ipanalo nyo ang mga senador natin this 2025. Para sa akin, ang PhilHealth po, para sa health yan. Hindi naman negosyo ang PhilHealth. Ang PhilHealth po ay insurance na meron tayong masasandalan tuwing tayo'y nagkakasakit. Siya po ay galing sa kahirapan, kaya naiintindihan niya ang kahirapan. Maniwala kayo o hindi. Si Pastor Apollo Sikibuloy noon, dahil sa kahirapan, ay gumagawa po ng suka. Sapagkat bagamat ako ho ay nakabili ng suka ng maraming ulit at nautosang bumili ng suka ng maraming ulit, may diploma ho ako at nakapagtapos ako ng kolehiyo. May pag-asa kami na manalo sa eleksyon na ito kahit na wala po kaming milyong pera na gagastusin. Nagnanakaw daw si Inday! Ay ko naman at sa akin! Walang Duterte yung magnanakaw! Alam po ninyo mga kaibigan, kung yung aking mga kamay ay may bahid ng dugo, hindi ko po yan ikinakakahiya. Kung yung aking mga kamay ngayon ay may bahid ng dugo, dugo ng mga masasamang tao, kung kinakailangan na madumihan ng dugo ng masamang tao ang aking kamay para maprotektahan ang buhay ng mga matitino, mababait at mga law-abiding citizen, gagawin ko po yun. Itaga nyo sa bato. Gagawin ko yan. Kung nagserbisyo si Pangulong Duterte, si Tatay Digong nung panahon niya, kayo nang humusga kung nagbago ang buhay niyo nung panahon niya. Sa
kabila ng pandemic noon, hindi ko naramdaman na hindi kami pinabayaan ng gobyerno. Kaya ang masasabi ko, hindi nagutom noong time ng pandemic ang Pilipinas, noong time na panahon ni Tatay Digong. Straight PDP laban! Lahat ng itinaas si Tatay Digong, iboboto ko. At wala na akong idadagdag pa. Kailangan ko iboto lahat yan. Kaya ko nandito ay upang sumuporta. Kami po ang mga dating kanwe na mga sumuwende sa ating pamalaan natin miyembro ng CPN-PNDF. Kasi isa kami sa mga Duterte na naging benepisyo kung paano kami tinulungan ng ating pamalaan sa panahon ni Duterte. Let this day be that one day na tayo ay makukuha uli ang ating pamahalaan at maitutuwid ulit ang ating landas bilang bayan. Ang bulong ay kumalat na, isa ang nais nila, isigaw ang nadarama. Pilipinas muling magsama-sama. Pilipinas, Duterte pa rin ang tunay na nagmamahal sa atin. Laban niya ay laban natin. Pilipinas, Duterte pa rin. Inang bayang minamahal, lagi kang ipagdarasal na muli kitang makita. Pilipinas, bangon, may pag-asa pa. Pilipinas, Duterte pa rin ang tunay na nagmamahal sa atin. Laban niya ay laban